Ashley's point of view. Agad kong inalis ang pagkakadikit ko sa pinto at pumunta sa binata. Nasa baba na si Cindy, hinahanap ka. Mahina akong sabi sa kanya dahil nahihiya ko na nakita niya pa akong parang marites sa pinto ng kwarto niya. Di naman nakaligtas sa akin ang pag-iba ng emosyon ni Gabriel. Ang kaninang matalim na tingin nito sa akin ay nawala at may ngiti na ngayon sa labi niya. Nilagpasan lang ako nito at nauna nang bumaba sa sala. How's my Cindy doing? Tanong niya habang palapit kay Cindy at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Gumanti din naman ang yakap si Cindy. Ngumiti na lamang ako habang nakatayo sa likod ni Gabriel, pero hindi ko mapigilan ang pagkuyom ng kamao ko. Paulit-ulit na nag-replay sa isipan ko ang narinig ko. How's my Cindy doing? Really, Gabriel? Kailangan ba na ipamukha mo sa akin ng harap-harapan na may malalim kang nararamdaman kay Cindy? Wika ko sa sarili. I'm doing good. By the way, this is Sander, my new butler. Pagpapakilala nito sa kasama nang maghiwalay sila ng kausap. It's nice to meet you, Sander. Kamusta ang pagiging butler ng spoiled brat na to? Magiliw na tanong ni Gabriel sa kasama ni Cindy. He never smiled at me like that. Nag-usap-usap sila ng kung ano-ano at parang hindi man lamang ako nag-e-exist sa harapan nila. Walang imik na lamang akong tumayo dahil mukha lang akong kawawa rito. Mas mabuti nang umalis na lang. Pumunta na lamang ako sa may pool area para magpahangin dahil sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Parang anytime ay tutulo na ang luha ko. Nilubog ko ang dalawang paa ko sa tubig ng pool at itinoon ko na lang ang pansin ko sa tubig para pigilan ang mga luha ko. Ma'am Ashley, nagpapakuha po si Sir ng isang invitation para kay Ma'am Cindy. Saad niya, Ate Michelle. Sige na, ako nang mag-aabot. Di ba nasa iyo pa? Hindi pa kasi nito na ibibigay sa akin ang mga kinuha nilang invitation ni Judy. Nasa maids quarter po. Sumunod naman ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa maids quarter. Medyo natagalan kami dahil ang mga invitation ay may nakaprint na mga pangalan, kaya hinanap pa namin ang para kay Cindy. Nang makuha ko na inutusan ko si Ate Michelle na ilagay sa kwarto ko ang mga invitation at ako nang mag-aabot ng para kay Cindy. Pumunta ka, Cindy, ha? Aasahan ka namin, lalo na tong si Gabriel. Isama mo na rin tong si Xander. Sabi ko nang maiabot ko ang invitation sa dalaga. Kahit sumasagi sa akin ang narinig kong plano ni Gabriel, kung sakaling dumalo si Cindy sa kasal namin, ay pinagsawalang bahala ko na lang. Nagpakawala naman siya ng buntong hininga. Ay, sana payagan ako ni Daddy Gabriel, pero ngayon pa lang ay sorry na dahil malabo na makapunta ako. Bumaling pa to kay Gabriel at tumango naman ang isa. Bigla naman ay lumungkot ang mukha ni Gabriel. Pero sana makapunta ka pa rin. Pagpupumilit nito. I hope not. Masama man ang hinihiling ko pero hindi mo pwedeng maging makasarili kahit sa kasal ko lang? Siguradong magagalit si Daddy kapag natuloy ang plano ni Gabriel at itatakwil ako noon. Isa pa'y nahuhulog na rin ako kay Gabriel kaya masakit para sa akin ang mga pinagagagawa niya. Tumayo na si Cindy. Of course, Gabriel, I want to be there on your special day. I will try my best. Kaagad namang tumango si Gabriel at kitang-kita sa mata ng binata ang pagpupumilit. Nakipagbeso muna siya sa aming dalawa at hinawakan ang kamay ko. Sige, hindi na rin kami magtatagal. Pasensya na sa abala. Best wishes sa inyo, Ashley. Take good care of Gabriel, ha? Of course, it's my job. And thank you for visiting us. Mahinahon at nakangiti ko ring sagot. Hinatid pa ni Gabriel ang dalawa hanggang sa labas at hindi ko naman napigilan ang hindi sumunod sa kanila. Take care, you too. Bilin ko sa kanila habang pasakay ng kotse. You too, bye. Hinatid muna namin ang tingin ng sasakyan nila
hanggang sa makalabas ito ng gate. Nauna na akong pumasok kay Gabriel dahil hindi ko na kayang makasama pa siya ng matagal. Mabigat sa pakiramdam ang presensya niya. Umakyat na ako sa kwarto ko para makaligot makaalis. Iaabot ko kasi ang mga invitation personally sa ibang kakilala ko dahil ayokong makita si Gabriel. Mas mabuti nang magpakabisi na lamang ako. Tuwing nakikita ko kasi siya, nawawala na ako ng gana para ituloy ang kasal namin. Kaya't hanggat hindi pa nagbabago ang isip ko, ay ihahatid ko ng ibang invitation para wala na talagang urungan. Nang matapos akong gumayat, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa dahil 20 invitation ang ibibigay ko personally. 3 na rin ang hapon at siguradong gagabihin ako kapag hindi pa ako umalis. Wala namang tao sa sala nang makababa ako. Pagbukas ko ng pinto para lumabas ay bumungad sa akin si Gabriel na papasok naman. Nakakailang hakbang pa lamang ako palayo sa kanya nang maramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Where are you going? Nakakunot noong tanong niya. Pinakita ko ang naka-paper bag na mga invitations. Ipapamigay ko na ang ibang invitations, personally. Tipid kong sagot. Lumuwag naman ang hawak niya sa bisig ko. Marami yan Mapapagod ka lang. Kay Jay ko na lang ipapagawa yan. Tumaas naman ang kilay ko sa sagot niya. Really, Gabriel? Sa halos 1 linggo kong pag-aayos ng kasal, ay ngayon mo lang naisip na tumulong? Thank you na lang pero wag na. Kaya ko naman. Isa pa, halata namang hindi ka interesado sa kasal natin. Baka nga masama pa ang loob mo habang pinapamigay itong mga invitations, kaya wag na lang. Natahimik siya sa mga sinabi ko. Baka nga hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung saan ang venue. Anong motif natin? Anong bulaklak bang gagamitin? At ilang mga bisita bang meron tayo? Tama ko, hindi ba? Nagpupuyos kong sabi pero mahinahon pa rin ang pagkakasabi ko. Tuluyan na niyang binitiwan ang braso ko. Alam ko namang ayaw mong maikasal sa akin pero huwag kang mag-alala, ako rin naman. Parehas lang tayo. Ang gusto ko lang ay makitaan kita kahit konting cooperation. Madali namang magpaanal ng kasal, lalo na't may pera naman tayo parehas. Sa ngayon, gawin muna natin to para matapos na. Hayaan mo, at pagkatapos ng kasal natin, ay annulment naman ang aasikasuhin ko. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at sumakay na ako sa kotse ko at iniwan ang binata na natigilan. Naglilibot ako sa isang butik sa mall para tumingin ng idea para sa wedding gown na susuotin ko. Sinukuan ko na ang pagdadala ng invitations nang maipamigay ko na ang 10. May 10 pang natira sa kotse. Pero sobrang napagod na ako sa 10 nauna. Isa pa'y inabot na ako ng gabi. Kaya heto ko ngayon sa isang mall at nagtitingin-tingin na lang muna ng gown. Lumapit ako sa isang fitted long wedding gown na backless at hinawakan ng detailed sequence nito. Ma'am, bagay po sa inyo yan. Gusto niyo po bang isukat? Agad naman akong bumaling sa attendant ng butik. At ganoon na lamang ang gulat ko nang makita siya. Daniel! Lumapit kaagad ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tatawa-tawa naman ito habang nakayakap din sa akin. How are you, Ash? Namiss ko ang pagtawag niya sa akin ng ganun. I'm fine, Daniel. How about you? At anong ginagawa mo rito? Alam ba ni Rose na nandito ka na? Bakit hindi mo ako tinawagan para nasundo kita? Tanong ko rito. He nodded. I am also fine. Kakagaling ko lang sa flight kagabi at nagpunta lang ako rito sa mall para mamili ng pagkain dahil wala akong makain sa kondo ko. And about Rose, I am planning to surprise her. Kaya wag mong sasabihin na nandito na ako Napangiti na lang ako sa sinabi ni Daniel. Siguradong malalagot siya kay Rose sa gagawin niya. Bakit nga pala nagtitingin-tingin ka ng mga gown? May nakakalokong ngiti sa labi ng binata. Ikakasal ka na, no? Sabay kiliti pa niya sa tagiliran ko. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango.
Huminto naman siya sa pagkiliti sa akin at tinignan ako ng matiim. Now, tell me, you're just joking, Ash. Umiling naman ako at ngumiti. Ibinalik ko ang tingin ko sa tinitignan kong gown. Arranged marriage. Sabi ko sa kanya dahil siguradong magtatanong siya kung bakit. Ang alam kasi nila ni Rose ay single ako. Matagal bago ito nagsalita. I was planning to visit you later, but since nakita naman kita rito, okay lang ba na magbonding muna tayo? Namiss ko yung childhood friend ko eh. Ginulo pa nito ang buhok ko. Bumaling naman ako sa kanya at tumango. Inaya ko na rin siya palabas ng butik dahil wala naman akong mapiling gusto ko. Paano mo naman ako nakita? I ask. Sinundan kita nang makita kita sa entrance nitong butik dahil akala ko nung unay namamalikmata lang ako na ikaw nga. Plus, you colored your hair red. That changed your look. Nakaakbay ito sa akin habang naglalakad kami. Nag-dinner ka na ba? He asked. I shook my head as my answer. Galing ako sa ilang magiging ninong at ninang namin sa kasal para ibigay sa kanila ng personal ang mga invitation. Kaya lang ay napagod agad ako, kaya tumingin na lang ako ng wedding gown. Paliwanag ko pa. Bakit? Nasaan ba kasi ang fiancé mo at hindi mo siya kasama? He doesn't care at all. Umiling na lamang ako at hindi na nagbigay ng sagot. Inaya niya akong kumain sa Jollibee. Tawa ako ng tawa kasi miss na raw niya ang Jollibee dahil wala namang ganun sa bansang pinanggalingan niya. Marami siyang in-order at uubusin naman daw niya lahat kaya huwag akong mag-alala. Ashley, sabihin mo na sa akin kung bakit hindi mo kasama ang fiancé mo. I'm a friend. You can count on me. Sabi ni Daniel habang kumakagat sa Chicken Joy. Hindi rin naman ako nakatiis at sinabi ko sa binata ang hindi pagtulong sa akin ni Gabriel sa pag-aasikaso sa kasal. Pati na rin ang nararamdaman nito kay Cindy. Ang hindi ko lang sinabi ay ang ginagawang pananakit minsan ni Gabriel sa akin dahil tiyak na magagalit siya. Hayaan mo, Ash. Hindi mo na ako magpapakita kay Rose. Ako na ang tutulong sa'yo sa pag-aasikaso ng kasal mo. Agad ko naman siyang tinanggihan, pero wala rin akong nagawa dahil matigas ang ulo ng kaibigan ko. Basta bukas, sasama ako sa'yo. Susunduin na rin kita sa inyo bukas. Hindi na rin kami nagtagal ni Daniel sa mall dahil naabutan na namin ang pagsasara ng ilang shop. Nagpresenta pa siya na mag-convoy daw kami para alam niya kung saan niya ako susunduin bukas. Nang makarating ako sa tapat ng gate namin, ay hindi muna agad ako pumasok kahit binuksan na ng guard ang gate. Tinawagan ko muna ang cellphone ni Daniel na huminto sa dulo ng street namin. Hindi ka na papasok? Magkape ka muna. I offered. No, I'm fine. Basta bukas, susunduin kita ha. Tinignan ko naman ang kotse niya sa side mirror ko. Okay, sige, papasok na ako. Good night. Good night. Take care, Ashley. Pagkapasok ng kotse ko sa loob, ay napansin ko si Gabriel na nakatayo sa may guardhouse. Hindi ko na lang siya pinansin at pinaandar ko na ang kotse ko hanggang sa garahe. Napansin ko naman ang paglalakad niya papunta sa kinaroroonan ko. Kaya agad akong bumaba ng kotse ko at dali-daling pumasok sa loob ng mansyon para hindi niya ako maabutan. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ko na siya pinansin at inilak ko na ang pinto ng kwarto ko nang makarating ako. Siguradong sisigawan na naman niya ako dahil gabi na ako umuwi at wala ako sa mood para magpaliwanag sa kanya. Siguro may mga pagkakataon na napapagod na ako na intindihin ng binata. Gabriel's point of view. Maaga akong bumaba sa dining room para maabutan ko si Ashley dahil sa tinakbuhan niya ako kagabi. Sigurado kong iiwasan niya ako kagaya ng ginawa niya kagabi. Kaya inagahan ko talaga ngayong bumaba. Naabutan ko naman si Michelle at Manang Trining na naghahain na sa mesa nang dumating ako. Sir, maaga po yata kayong nagising ngayon.
Sige po, kumain na kayo. Alok ni Manang sa akin. Agad naman akong umupo at nagsandok na ng pagkain. Michelle, pakitawag naman si Ashley. Utos ko kay Michelle, nakakatapos lang maghain. Naku sir, kaalis lang po ni Ma'am Ashley. Bigla naman akong napasimangot. Saan daw siya pupunta? Binitiwan ko ang hawak kong kutsara at pinakinggan ang paliwanag ni Manang. May food tasting po kasi ang catering para sa mga magiging handa niyo raw po sa kasal. Kaya hindi na rin po siya nag-agahan dito kahit pinilit po namin. Sagot naman ni Manang. Ang aga naman ng food tasting na yon. Hindi lang ako nagsalita at mabilis na tinapos ang pagkain. Umakyat kaagad ako sa kwarto ko para tawagan si Jake. Good morning, Sir Gabriel. Bati ito sa kabilang linya. Hello, Jake. Gusto ko lang malaman kung anong oras yung food tasting para sa kasal namin. Natahimik sa kabilang linya si Jake. Sir Gabriel, wala po yun sa schedule nyo ngayon, pero 9 po ngayong umaga magsisimula yun. Napatingin naman ako agad sa orasan. 7:30 pa lang pero bakit sobrang aga namang umalis ni Ashley? Pakimove naman yung schedule ko para bago mag-9 ay pupunta na ako sa food testing. Sige po sir, copy. Ini-off ko na rin ang tawag pagkatapos niyang ayusin ang schedule ko. Hindi na ako nagmuni-muni at agad akong gumayak para makapasok na sa opisina kahit na medyo maaga pa. 8 na ako bumaba ng kwarto ko para pumasok sa opisina. Nadaanan ko pa ang mga kasambahay na naglilinis ng bahay habang palabas ako. Pinaikot-ikot ko ang susi ng kotse ko sa daliri ko habang papunta sa garahe nang mapahinto ako nang makita ko ang sasakyan ni Ashley sa tabi ng sasakyan ko. Is she home? Pero wala namang nabanggit sila Judy na umuwi na si Ashley nang madaanan ko sila ngayon. Hindi ko na lamang ito pinansin at subakay na ng sasakyan ko. Pagkarating ko sa gate ay hindi muna ako lumabas. Tinanong ko muna yung guard namin kung nakauwi na ba si Ashley. Sir, hindi pa po umuwi si ma'am mula kanina. Sagot nito habang nakasilip sa bintana ng kotse ko. Bakit nandito ang kotse niya? Nagtataka kong tanong. Hindi po dinala ni ma'am ang kotse niya. Ang totoo po niya ay may sumundo po sa kanya rito kanina. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Lalaki ba o babae yung sumundo sa kanya kanina? Ay, pasensya na po sir. Hindi ko po alam. Hindi po kasi bumaba yung sumundo kay ma'am kanina sa kotse. At sumakay po agad si Ma'am Ashley nang makahinto yung sasakyan dito sa tapat ng gate. He explained. Ganun ho ba? O sige, mauna na ako. Sumaludo naman siya sa akin at pinagbuksan na ako ng gate. Pagkarating ko sa opisina ay ginawa ko na agad ang mga dapat gawin. Abala ako sa pagpirma ng mga papeles nang bumukas ang pintuan ng opisina ko at pumasok si Jake. Sir, remind ko lang po na malapit na pong mag-umpisa ang food tasting para sa kasal ninyo. Napatingin naman agad ako sa orasan at 8:45 na nga. Napahilot naman ako sa sentido ko. Pwede bang ikaw na lang pumunta? Hindi pa kasi tapos tong mga to At kilala ka naman ni Ma'am Ashley mo, kaya no worries. Agad naman siyang tumango. Sige po sir, gagawa na lang po ako ng notes about sa mga foods at sa mga magugustuhan ni Ma'am Ashley. Susunod din ako pagkatapos. Pakibigay na lang sa akin yung place. Saad ko. Tumango naman siya at umalis na sa harap ko. Bumukas uli maya-maya ang pintuan ng opisina ko at pumasok ulit si Jake. Sir, dito po sa hotel na to ang food tasting. Tumango naman ako at bumalik na sa ginagawa. Narinig ko naman ang papalayong yabag ng sekretary ko. Ano kaya ang mararamdaman ni Gabriel kapag nakita niya na lalaki ang kasama ni Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.